nais liwanagin na si Jesus daw po pinadala ng Diyos Ama dito sa lupa para magturo ng pagsisisi. At hindi siya pinadala ng Ama para magsabog na magdala ng kapayapaan, kundi para magdala ng kaparasahan. Yung pong isa na nabasa ko, sa ikasyam na oras ay si Yesu Cristo po ay sumigaw ng malakas at sinabi na, Eli, Eli, lama sabachthani, o Diyos Ama, bakit mo ako pinabayaan? Why did you forsaken me? Ano po ang masasabi niyo ron po sa dalawang verso na yun na medyo naging palaisipan po sa akin? Kasi ang paniniwala ko po si Jesus ay ibinigay sa kanyang buhay para matubos daw ang mga makasalanan sa sala. Iniyoffer niya ang kanyang buhay para sa tao, mabayo ba siya sa krus? Yun po ang matatanong ko. Duda ba kayo na si Kristo nagturo ng pagsisisi? Nagturo po siya. O ano po ang ibig niyo sabihin? Bakit ano po ang hindi niyo maliwanagan doon sa binigay niyong talata na ano sabi niyo yung sinasabi na si Kristo ay isinugo para ang tao ay tubusin sa kasalanan? Ano po ang malabo sa inyo ron, kapatid? Ang naging malabo ko sa akin ay bakit nga sinisi ang Ama nung siya ay malapit ng malagatang hininga sa pagkakabayubay niya sa krus. Hindi niyo po sinisisi ang Diyos doon, kapatid. Alam niyo, ganito yon. Mabuti basahin natin yung talata 27:46 ng Mateo. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Alam mo, kapatid, hindi naman paninisi yun, nagtatanong lang Nagtatanong lang naman siya Eh, tinan mo pagka naninisi, ganito sasabihin niya, ikaw naman pinabayaan mo ako. Sana ganun. Diba? Yun ang nanginisi. Pero ito, nagtatanong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Why hast thou forsaken me? Ayun. Nagtatanong lang po, hindi po naman siya nanginisi Ngayon, yung pagkatanong na yun sa Diyos, kapatid, ang sagot nun para sa atin. Yun po ang dapat nating maintindihan, kaya sinulat sa Biblia yan Ang Diyos, alam niya naman lahat ang sagot At alam niya ang lahat ng katwiran. Kaya isinulat niya sa Biblia para kung sumagot ang Diyos, maintindihan natin para sa atin yan. Alam niyo kung ano yan? Pakinggan niyo sa 2 Korinto. Ganito po ang ating mababasa sa 5:21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Nakita nyo? Yung hindi nakakilala ng kasalanan, inari niyang may sala dahil sa atin, para pala tayo matubos. Kaya siya pinabayaan ng Diyos doon sa krus. Kung hindi siya pababayaan maghirap at mamatay doon, hindi niya tayo matutubos. Yung kanyang kamatayan ng ikatutubos natin. Kaya kahit wala siyang kasalanan, pinabayaan siya ng Diyos. Alam nyo kasi ganito yan, kapatid, mahabang salaysay yan. Ang mga taong matutuwid, may pangako po ang Diyos diyan sa matutuwid. Hindi niya pababayaan. Ang sabi ng Diyos, hindi kita kailanman pababayaan. Sa matutuwid po, pangako ng Diyos yan. Pakinggan nyo sa 13:5 ng Ebreo. Mangilap kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Yan po sabi ng Diyos, pag ang tao matuwid, hindi kita pababayaan sa anumang paraan. Siyempre, pinabayaan niya si Kristo. Nagsalita si Kristo bago siya mamatay. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Alam kasi ni Kristo, may sagutan Diyos diyan. At pagsagot ng Diyos, para maintindihan natin kung bakit siya pinabayaan. Ano nga ang dahilan? Ba't siya pinabayaan ng Diyos? Para matubos niya tayo. Siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, inari ng Diyos na may sala dahil sa atin. Bakit dahil sa atin? Ano ang gagawin niya para sa atin? Pakinggan niyo sa Isaiah 53, ganito ating mababasa sa versikulo 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan ang sabi. Kapatid, may tatanong po ako sa inyo. May asawa po kayo, di ba? Sabi nyo. Opo. Asawa po ako ni Eleanor Macue. Opo. Di mo ba kayong mag-asawa nagkakaintindihan po kayo? Nagkakaintindihan po. Yan. Mula nung magligawan kayo, hanggang ngayon siguro nagkakaintindihan kayo. Yun ang hula ko. Dahil hindi kayo magkakaanak, hindi kayo nagkakaintindihan. Yan. Ngayon, may mga pagkakataon sa pakikitungo sa mga anak, mga apo, kailangan yung pagkakaintindihan natin gumana yun eh. Kailangan gumagana yun. Halimbawa, yung ating apo na lang, wag na anak, dahil matanda na yung anak natin, yung apo na lang. Hanggang umaga, kumakain o kumain ng sangkol. At makamalunok pa yung buto, mahirinan pa. Sabi nung lola, naku anak, huwag ka kumain ng sangkol. Umaga, sasakit ang tiyan mo. Sabi naman nung asawa, nung lola, lolo naman yon. Bakit? Nakakasakit ba ng yan ang pagkain ng sangkol? Ay, oo! Nasagot naman yung lola. May dialogue silang mag-asawa para maintindihan ng kanyang apo na kaya niya ipinagbabawal na kumain siya sa umagang-umaga. Baka humapdian siya. So, nagkakaintindihan sila para matutunan ng apo yung kanilang gustong ipahayag. Di ba ganon, kapatid? Tatanungin pa ng lolo sa lola, bakit? Nakakasakit ba ng tiyan yung pagkain ng santol sa umaga? Alam naman ng lolo yun. Lolo na nga siya eh. Dapat alam niya na yun eh. Ba't tinatanong niya sa lola sa harapan ng kanyang apo para matuto yung apo niya? Alam niyo, si Kristo ang ama, laging nagkakaintindihan niyo. Pero kaya tinagtanong si Kristo, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan para tayo naman ang makaintindi kung ba't nangyari yung bagay na yon? Kaya po siya nagtanong, hindi dahil siya hindi niya alam yung kalooban ng ama. Alam ni Kristo na talagang siya ay papatayin sa krus. Bago siya pumarito sa lupa, alam niya na lahat na mangyayari. Pero kaya siya nagtatanong, para pagsagot ng Ama, tayo naman ang makaintindi dun sa isasagot ng Ama sa atin. Kaya kung bakit gano'n ang ginawa kay Kristo, pinabayaan sa krus. Dahil silang magkama nagkakaintindihan sila eh. Bago pa siya pumunta sa lupa, meron na po siyang gagampan ng iniutos ng Ama eh. Pakinggan niyo po sa Hebreo 10, versikulo 7. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa palumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yung pagparito niya pala, may nakasulat ng gagawin eh. So alam niya na, hanggang mamatay siya sa krus. Kaya nga nung mamamatay ng talaga, alam niyo, sabi niya, naganap na ang lahat. Consumatum est, ang sabi niya. O alam niya talagang mamatay siya sa krus, ba't siya pa tinanong? Ba't mo ko pinabayaan? Kasi pagsagot ng Diyos, tayo ang dapat makaintindi ng isasagot ng Diyos. At ang sagot ng Diyos, yung walang kasalanan, inari niyang may kasalanan dahil sa atin upang matubos niya ang ating kasalanan. Yan po ang sagot ng Biblia dyan.